na traffic naranasan ng mga motorista dahil sa partial closure ng EDSA Kamuning Flyover. Mga motorsiklo pakikiusapang iwasan muna na dumaan sa service road. Mas maagang pasok ng mga empleyado sa mga lokal na pamahalaan nagsimula na ngayong araw. Ilang government employees nabawasan umano ang kalbaryo sa biyahe papasok ng trabaho. Alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam hindi pa rin babawasan sa kabila ng pagbaba ng level nito ayon sa MWSS. Negosyanteng si Cedric Lee at Ferdinand Guerrero inisyuhan ng warrant of arrest ng Taguig Court matapos mahatulang guilty sa kasong isinampa ng aktor na si Bong Navarro. Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Manila ipinatawag ng Department of Foreign Affairs kasunod ng water cannon incident sa Scarborough Shoal. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hinikayat ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga motorcycle rider na iwasan ng dumaan sa EDSA Kamuning Service Road. Ito ay habang nagpapatupad ng partial closure sa flyover bunsod ng isinasagawang pagkukumpuni sa tulay. Sisikapin naman ng Department of Public Works and Highways na tapusin na mas maaga ang repair. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Malaking abala. Malanit po sa Agaan ko na lang siguro pumasok. Hindi ko po alam. Ngayon ko lang po nalaman na gagawin pala to. Iibahin ko na po yung ruta ko. Naipit sa mabigat na daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA Kamuning Service Road ang mga motorista kaninang umaga. Ito ay dahil sarado na ang EDSA Kamuning Flyover southbound at tanging mga bus ng EDSA Carousel ang nakakadaan sa kaliwang bahagi ng tulay. Sinimula ng bakbaki ng tulay at tatagal ng 5 buwan ang repairs hanggang October 1, 2024. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, may mga crack ang tulay kaya kukumpunhin muna at pagtitibayin laban sa mga kalamidad tulad ng lindol. Bagaman may mga alternatibong ruta na ipinayo ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, siksikan pa rin ang mga motorista sa southbound ng EDSA Kamuning Service Road. Kaya naman upang ibsa ng bigat ng daloy ng trapiko, simula bukas, paparahin na ang mga motorcycle rider at padadaanin sa mga kalsadang pakanan bago ang EDSA Kamuning area gaya ng Panay Avenue, Scout Albano at Scout Borromeo. Nilinaw naman ng MMDA na hindi sila titikitan o huhulihin at bagkus ay gagabayan lamang. Starting tomorrow, hindi na po sila papapasukin sa service road. Lahat po sila ay pakakananin. Kailangan po talagang paghati-hatian kaysa naman po magsiksikan lahat yan dito sa service road. Kung pwede, mas marami sa kanila ang kumana na at huwag magsiksikan dito sa service road. Kasi tandaan natin yung service road may stoplight po eh. So talagang tutukod at tutukod pagdating po dito sa service road. Hinikayat din ang ibang motorista na gamitin ang mga alternatibong ruta sa mabuhay lanes. Sa pagtaya ng MMDA, 23,000 motorcycle riders ang dumadaan sa area araw-araw. 24,000 naman ang four-wheeled vehicles. Yun yung dahilan din na nagpapaskip yung mga pasingit-singit na mga motorista. Opo, handa naman kami sumunod. Sa tingin ko po, mas magagastusan po kami sa oras at sa gasolina po. Kasi mas mahaba po yung tatahakin ng daan namin kapag sa alternative route po kami duman. Sa EDSA po kasi dire-diretso na dapat yun eh. Dapat ang hindi nila padaanin doon yung mga four wheels. So, kasi yung motor, unang-una, magaan lang naman yung motor eh. May 6 na alternatibong rutang maaaring daanan ng mga motorista batay sa MMDA. Mula sa southbound ng EDSA Quezon Avenue, kumanan sa Panay Avenue, tsaka kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue, then kumaliwa sa Timog Avenue at kumanan sa EDSA Service Road.
o kaya kumanan sa Mother Ignacia Avenue at kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue. Pwede ring kumanan sa Panay o Mother Ignacia Avenue. Pagkatapos ay kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue, dumiretso sa 11th Jamboree at kumaliwa sa Kamuning Road. Mula Kamuning Road, magtungo sa EDSA Service Road. Isa pang opsyon, kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o kaya ay Scout Borromeo Street at kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue bago kumaliwa sa Timog Avenue at saka kumanan sa EDSA Service Road. Pwede ring mula Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo Street, kumaliwa sa Summer Avenue, tsaka kumaliwa sa Timog Avenue at kumanan sa EDSA Service Road. Pwede rin namang kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo Street at kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue, dumiretso sa 11th Jamboree at kumaliwa sa Kamuning Road patungong EDSA Service Road. Batay sa MMDA, pinag-aaralan na rin nilang padaanin ang mga bus ng EDSA Carousel sa southbound ng EDSA Kamuning Service Road mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito ay upang mapabilis ang pagkukumpuni ng tulay. Samantala, 24 na oras araw-araw ang gagawing pagkukumpuni sa EDSA Kamuning Flyover southbound. Nagkakahalaga ang repairs ng 142 million pesos ayon sa DPWH. Ang kailangan po kasi dito, manual po ang gagawin natin pag-demolish doon sa ating slab. Mas makaka-traffic po lalo na at pinadadaanan natin na hindi naman po tayo full closure, bali partial closure lang po. At kapag po kasi heavy equipment yung gagamitin natin ay medyo makaka-apekto rin po sa ating ginagawa. Mayroon ding 3 shifts sa trabaho ang mga kawani ng contractor na nagkukumpuni sa tulay. Isa ang EDSA Kamuning Flyover southbound sa 14 na tulay na kinakailangang sumailalim sa pagkukumpuni. Tutulong naman ang mga kawani ng lokal na pamahalaan sa pagmamando sa daloy ng trapiko sa mga alternatibong ruta. Bukod sa dagdag na traffic enforcers, magkakabit pa ng dagdag na signage upang magabayan ang mga motorista. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas maaga na ang pasok sa trabaho ng mga empleyado sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila simula ngayong araw. Para sa ilang manggagawa, malaking benepisyo ito sa kanila. Ito ang balita ni Jed Neresina. Maaga ka nakakapagpahinga. Hindi ka na i-stress doon sa traffic pagdating tapos sabay-sabay pang mag-uuwi ang karamihan. Nahihirapan ka pa sumakay. Dagdag na oras sa pahinga at iwas stress sa traffic. Ganito kung tingnan ng government employee na si Armando Olieros, isang maintenance worker sa Quezon Memorial Circle, ang magiging benepisyo ng bagong oras ng kanilang pasok. Kung dati ay inaabot siya ng halos 1 oras sa biyahe papunta at pauwi dahil sa traffic, ngayon ay maiksing oras na lang ang kailangan niyang gugulin sa biyahe. Nangangahulugan ito ng dagdag panahon para sa pamilya at maaga pa siyang nakapagpapahinga. Medyo maayos na kasi hindi na ako nasasabay sa traffic pagdating ng mga 5. Kasi ang hirap sumakay, traffic, hindi katulad ngayon, lalabas ako ng 4, maaga kami. Maaga ako nakakauwi, maaga nakakapagpahinga. Mula sa dating alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ginawa ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok ng LGU employees. Ang adjusted working hours na unang ipinanukala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay inadopt ng mga LGU gaya rito sa Quezon City para maibsan ng traffic sa mga pangunahing lansangan tuwing rush hours. Para naman kay Jeneline Briones, ang dating 1.5 oras na biyahe, kanina ay wala pang 1 oras ay nasa trabaho na siya. Mas maganda ngayon sa amin kasi kapag pumasok ka na ng mga 6:30, usually sa Commonwealth pa lang traffic na. So dumarating dito parang instead na mga 35 minutes lang yung travel ko, nagiging 1 hour 1 hour and 30 minutes mga ganun. So ngayon, umalis ako ng bahay, mga 5:40 nandito na ako before mag 6:30. So mas lessen yung traffic kapag mas maaga pumapasok. Si Lourdes Calumarde naman na nanggagaling pang Bulacan, nakasingit pa ngayon ng kaunting gawaing bahay bago pumasok sa trabaho.
Basta yung from 2 hours na biyahe, nagiging 1 oras na lang. O, ganun. Basta mas maano dito sa kalsada, mas maluwag. Siyempre, pag mas maaga, nakakagawa pa ng ibang gawain sa bahay, kagaya ng paglilinis, pag makakaluto ng maaga para sa pamilya. Isa ang lungsod ng Maynila kung saan lahat ng tanggapan ng lokal na pamahalaan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na ang schedule, kasama ang Manila Health Department. Sa Caloocan City naman ay lahat ng empleyado ng pamahalaang lungsod ay alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang schedule, maliban sa Business Permit and Licensing Office, City Treasury Department, City Assessment Department at Public Information Office. Samantala nananatiling 24/7 pa rin ang schedule ng ibang tanggapan o opisina sa Caloocan City. Sa Navotas City at Taguig City ay lahat ng tanggapan ng pamahalaang lungsod ay mag-oobserba ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na schedule. Sa Quezon City ay ganun din, ngunit may ibang mga opisina ay mag-e-extend hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga nasa frontline offices ng Pasay City ay hanggang alas 5 ng hapon hanggang June 30, 2024. Ngunit simula ngayong araw ay 7 to 4 na rin ang pasok ng kanilang mga tanggapan. 90% naman ng mga empleyado sa mga tanggapan ng Pasig City ay papasok mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, habang 10% ang papasok sa trabaho mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ay para masiguro ang patuloy na serbisyo sa publiko sa Pasig City. Ayon sa Civil Service Commission, ang pagpapatupad ng modified working schedule mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para sa mga opisyal at empleyado sa mga LGU ay naayon sa Policy on Flexible Work Arrangements na inisyu ng CSC para sa mga ahensya at manggagawa ng gobyerno sa buong bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin babawasan ang alokasyon ng tubig na nagmumula sa Angat Dam ngayong buwan ng Mayo sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa dam. Sa panayam kay MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System Department Manager Patrick Dizon, hiniling nila sa National Water Resources Board na wag nang bawasan ang alokasyon ng tubig na isinusupply sa Metro Manila. As of 12 noon kanina, nasa 187.12 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na malayo pa sa 160 meters na critical level ng Angat Dam. Bagaman hindi binawasan ng water allocation, sinabi ng MWSS na patuloy pa rin silang nagpapatupad ng water pressure reduction upang ma-manage ang supply ng tubig. Na-retain po, tama po kayo Ms. Weng, no? Na-retain yung 50 CMS or equivalent po ito ng around 4.3 billion litrong tubig po kada araw at nasusuplayan po natin yung 90% po no, na water requirement po ng buong MWSS service areas para hindi po tayo magkaroon po ng water service interruption. Itong paghina po ng water pressure sa ating pong mga kabahayan ay isa sa mga inisyatibo natin para pababain po lalo yung konsumo po ng ating pong mga customers ngayong summer. At para na din po no, mapababa yung ating pong leakages o yung mga nasasayang na tubig sa ating pong sistema. Pero ini-ensure naman namin na Ms. Nina no, na sa ating pong kababayan na hindi naman po tayo mawawalan po ng tubig sa mga oras po na magkakandak kami ng mga pressure management strategies. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Dingras, Ilocos Norte at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa tindi ng pinsala ng El Nino phenomenon. Ilang barangay sa Dingras ang nakararanas na ng kakulangan sa tubig sa nakalipas na 3 linggo dahil sa pagkatuyo ng pinagkukunan ng supply. Ayon sa Dingras Municipal Council, 30% ng kanilang calamity fund ay gagamitin sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Samantala, layon ng inilabas na proklamasyon ng BARM Office of the Chief Minister na makontrol ang presyo ng mga pangunahing bilihin at magamit ang pondo para sa rescue, recovery at relief operations sa mga apektadong populasyon.
Guilty sa kasong serious illegal detention for ransom ang negosyanteng si Cedric Lee at modelong si Denise Cornejo na isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Base sa desisyon ng Taguig Regional Court Branch 153, napatunayang nagkasala sina Lee, Cornejo at sina Ferdinand Guerrero at Simeon Ras at hinatulan ng korte ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Pinagbabayad din ang bawat isa sa mga ito ng kabuang 300,000 pesos kay Navarro. Agad naman kinansela ng korte ang bail bond ng mga akusado. Personal na dumalo si Raz at Cornejo sa promulgation kaya agad sila ipinakulong ng korte. Habang nagpalabas naman ng warrant of arrest ang korte laban kina Lee at Guerrero. Labis naman ang pasasalamat ni Vong sa nakuhang hustisya sa tulong ng kanyang mga abogado at kaibigan na naniniwala at hindi siya iniwan sa kanyang laban. Nanawagan ang pambansang pulisya sa negosyanteng si Cedric Lee at Ferdinand Guerrero na sumuko sa pinakamalapit na police station. Ito ay matapos na ilabas ang korte ang warrant of arrest laban sa kanila sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng host na si Vong Navarro. Sakaling magtago ang mga ito, sinabi ni Colonel Fajardo na handa silang hanapin at isilbi ang warrant of arrest. The PNP and other law enforcement agencies will initiate appropriate police action to account and serve the said warrant of arrest against kay Ginoong Lee at Guerrero po. Definitely, one of the place na pupuntahan po ng ating mga pulis ay yung po mga last known address po nitong mga accused po na na-issuehan po ng warrant of arrest. But I want to take this opportunity also. I'm sure nakarating na rin po sa kaalaman ni Ginoong Lee at ni Ginoong Guerrero na nag-issue po ng warrant of arrest po ang korte. So it will be in their best interest na mag-voluntary surrender na lang po sila doon sa pinakamalapit na estasyon sa kanila. Pansamantalang ipinatigil ng pamunuan ng pambansang pulisya ang implementasyon sa pagbubura ng mga visible na tattoo ng mga pulis. Naglabas ang PNP ng moratorium sa Memorandum Circular 2024-023 habang pinag-aaralan kung paano ang proseso sa pagbura ng mga tattoo ng mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Na-explain po ito, na ipaliwanag po ito no less than ng ating Chief PNP na to a certain degree po ang mga kapulisan po ay may kailangang i-maintain po na mga disiplina, mga code of conduct and norms po different from the other government employees. Hindi muna ipipilit ng pambansang pulisya na burahin ang mga visible na tattoo sa katawan ng mga pulis. Ito'y matapos na maglabas ng moratorium ang PNP sa Memorandum Circular 2024-023 o PNP Regulations on Bearing and or Sporting Tattoos. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagdesisyon si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na pansamantalang ipahinto ang implementasyon nito habang sumasailalim sa review ang pulisya. Pinapa-review po ng ating Chief PNP yung implementation po with respect po doon sa pagpapaalis po, particularly ng mga visible tattoos po na kapag naka-uniforme po yung mga pulis po natin ay kita po yung kanilang mga tattoos. Kasama din sa pansamantalang ipinahinto ay ang parusang administratibo na posibleng harapin ng isang pulis na hindi susunod sa naturang policy. Gayunman, tuloy ang polisiya kaugnay sa hindi pagtanggap sa mga aplikante na mayroong tattoo sa katawan. Na ito pong pagpalalagay po ng tattoo ay kailangan po nating i-regulate. Kasi nung what is clear from the start po, even way back pa po nung ma-create po at ma-establish po yung PNP, bawal po talaga yung tattoo sa mga papasok. Bukod sa pinag-aaralan pa kung paano ang magiging proseso sa pagbubura ng mga tattoo, ikinonsidera din ng pamunuan ng PNP sa paglalabas ng moratorium ang medical at health concern ng mga pulis.
Sakaling i-erasin na po yung kanilang mga tattoos na especially for those who has lingering illness po, baka it may create a health concern, particularly kung for example po kung ikaw ay diabetic, alam po natin pag ikaw ay diabetic ay matagal po nag-heal yung mga sugat. So kapag ito po ay in-erase, this will entail long period of time para mag-heal po yung mga sugat. April 20 na magsimula ang PNP na ipadeklara ang tattoo ng mga pulis, kung ilan, anong imahe, anong sukat at kung saang-saang parte nakapwesto sa kanilang katawan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatawag ngayon ng Department of Foreign Affairs ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Manila na si Xiao Shiyung matapos ang panibagong bullying ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa dalawang barko ng Pilipinas sa may Bao de Masinloc na nangyari noong April 30. Base sa pahayag na inilabas ng DFA, sinabi nito na muling ipinurotesta ng Pilipinas ang ginawang harassment ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia kung saan pinagtulungan ng mga ito na bombahin ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BIFAR na nagsasagawa ng resupply mission. Muling iginiit ng DFA na dapat nang lisanin ng mga barko ng China ang Bao de Masinloc at iba pang mga lugar sa West Philippine Sea. Hindi pa rin iiwan ng pamahalaang Pilipinas ang patuloy na pakikipag-usap sa China upang maresolba ang usapin. Ayon sa isang eksperto, may pakinabang rin sa Pilipinas ang paghahayag ng suporta ng ibang bansa laban sa patuloy na pambubuli ng China. Ito ang balita. Interestingly, we're getting more support from the international community and that makes a lot of difference. Hindi nasasayang ang suporta ng international community sa Pilipinas pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon sa defense analyst na si Professor Renato De Castro, ang pagbisita ng mga lider ng ibang mga bansa at pagsali sa mga balikatan exercise ay nakatutulong upang mapatatag ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. In a way, this is also strengthening our position in the West Philippine Sea. Of course, also invigorating our efforts to create an international coalition that will uphold the Arbitral Tribunal Award. Bukod sa Estados Unidos at Japan, nanawagan na rin ng European Union, United Kingdom, Germany, France, Australia at Canada sa Beijing na sumunod sa international law at titigil ang agresibong aksyon sa South China Sea. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, magpapatuloy lang ang Pilipinas sa hakbang nito na resolbahin ang usapin sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. At the end of the day, it's about the welfare of the Filipino people. So there are mechanisms in place and we should always not close the door to diplomatic engagement. Ayon sa opisyal, umaasa pa rin ang pamahalaan na sa pamamagitan ng diplomasya ay mababago ang aksyon na ito ng Beijing sa riyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinuna ng mga estudyante at magulang ang naging aksyon ng University of California, Los Angeles matapos ang pag-atake sa kanilang campus ng mga counter-protesters kagabi. Magsasagawa naman ng sariling investigasyon ng UCLA sa nangyari at tiniyak na may mananagot sa insidente. Ito ang balita ni Sonny Cos. We're very disappointed by the lack of action from the police, whether it's the LAPD or the UCPD or the university establishment, the administration itself. Dismayado ang mga magulang maging ang mga estudyante sa naging aksyon ng UCLA matapos ang pag-atake sa kanilang campus ng mga counter-protesters kagabi. Anila masyadong naging mabagal ang pamunuan ng universidad at mga pulis upang pigilan ang gulo sa panig ng pro-Israel at pro-Palestine protesters.
They threw rocks. You can see they threw a battery at my eye. They threw a rock at my cheek. They threw hammers at my legs. Insulto ring maituturing ang pagkukumpara ng UCLA sa detention na naganap sa mga protester noong kasagsagan ng 9/11 tragedy, ang pag-atake sa kanilang encampment ng mga counter-protesters. In a conversation earlier with some administrators at the UC, they had the nerve to tell us when we expressed our need for increased support for our community, they had the nerve to tell us that this is not nearly as bad as the tensions after 9/11. Umabot sa 3 oras bago na ibalik ng Los Angeles Police Department ang kontrol at kaayusan. Hindi rin naging katanggap-tanggap kay Governor Gavin Newsom ang matagal na pagtugon ng mga pulis sa nangyaring karahasan sa UCLA at tiniyak na mananagot ang mga nasa likod nito. Wala pang pahayag ang LAPD sa issue. Samantala, sa inilabas na pahayag ng UCLA, sinabi nito na nagpapaabot sila ng simpatya sa lahat na nasaktan sa insidente. Nakikipag-ugnay na umano sa mga ito ang kanilang Student Affairs team upang magpaabot ng tulong sa anumang paraan. Kasalukuyan na rin silang nangangalap ng impormasyon sa nangyaring pag-atake sa encampment kagabi para sa gagawing sariling investigasyon. Sa huli ay nangako ito na ibabalik ang ligtas na learning environment sa UCLA. Sumiklab ang mga kilos protesta at encampment sa iba't ibang universidad sa Amerika na humihiling ng divestment sa mga paaralan mula sa mga kumpanyang may investment sa military ng Israel. Sa Columbia University sa New York, na-take over ng mga student protesters ang Hamilton Hall at binarekedahan ang mga sarili sa loob nito. Hakbang upang lusubin ng New York City Police ang mga ito at hulihin. Nangako ang mga estudyante mula sa iba't ibang mga universidad dito sa Amerika na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga kilos protesta sa kabila ng mga seguridad sa kanilang buhay sa kanilang mga campus. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapadala ng rekomendasyon ng Philippine Coast Guard sa National Task Force for the West Philippine Sea kasunod ng pinakabagong water cannon incident ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloco, Scarborough Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi nila maaaring palampasin ito dahil nagdulot na ng pinsala sa BRP pagakay ang pambobomba ng tubig. Sa isang podcast, sinabi ni Commodore Tariela na bahala na ang NTF kung magkakaroon ng pagbabago sa kasalukuyang maximum tolerance approach at operational guidelines. Hindi pa masabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang eksaktong lokasyon ngayon na research vessel ng China na Shenku na naghulog ng hindi pa matukoy na equipment sa Catanduanes dahil nagpatay umano ito ng Automatic Identification System o AIS. Samantala, lumabas sa Exclusive Economic Zone ng bansa ang 3 pang Chinese research vessel na unang nakita sa Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang tinitingnan ng AFP na dahilan bakit nagpatay ng AIS ang research vessel ng China na Shenku? Monica, ayaw mag-speculate ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung ano yung maaaring dahilan kung bakit nga nagpatay ng Automatic Identification System o AIS itong Chinese research vessel na Shenku. Itong AIS, Monica, ito yung isang sistema ng barko kung saan nagtatransmit ang impormasyon sa kanyang partikular na lokasyon. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nagpatay ng Automatic Identification System o AIS ang barkong Shenku, isang Chinese research vessel na napabalitang naghulog ng hindi pa matukoy na equipment sa East Catanduanes, kaya hindi pa mamonitor ng Philippine Navy kung saan ito partikular na ngayon. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang nakita nilang dahilan, Monica, kaya nagpatay ito ng AIS ay upang hindi ma-detect. Sinubukan din ng AFP na mag-radio challenge, subalit walaan niyang tugon galing sa barko.
It says two things, no? Either talagang ayaw nila mag-engage or either it's actually a vessel in distress. Sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na nakalabas na ito ng bansa. As of this morning, Shenku was monitored to have left the area of responsibility of Visayas Command. Nakalabas na yun. Nakalabas na sa Pilipinas. Pero Monica, ang AFP ayaw pakampante, kaya naman naghihintay sila sa ulat ng Philippine Air Force na nagsasagawa ngayon ng Maritime Patrol o MARPAT gamit ang kanilang air asset para makita kung saan na yung barko. Visuals na lang talaga yung how we would be monitoring its movement. Kaya yung sa maritime patrols na yung nagbibigay ng reports sa status ng location niya and activities. Una nang sinabi ng Philippine Navy na batay sa galaw ng barko, itong Shinku, na erratic o pabago-bago, maaring nga maritime research yung ginagawa nito. Samantala, 3 pang research vessel ng China na unang namataan naman sa Ayungin Shoal o pumasok sa lugar noong April 21. Lumabas na niya ito ng Ayungin Shoal noong April 26 at huling namataan kahapon ng mga otoridad sa Pag-asa Island. Ibig sabihin nito, Monica, lumabas na ang mga nasabing barko sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We're waiting for final reports kung nasa na siya as of the moment. No? So yung latest is pag-asa siya as of yesterday. Sa naunang ulat ng Philippine Navy, walang aktibidad ang mga barko, bagamat naniniwala ang Navy na ito ay nagpapakita na hindi nasisindak ang China sa balikatan exercises kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Amerika. So sa ngayon, Monica, ang ginagawa nga ng AFP, katuwang ang Philippine Coast Guard, ay patuloy nilang minomonitor itong 3 pa na sinasabing huling namataan dyan sa Pag-asa Island na, no? Monica, at itong isa pa na itong Shinku na namataan din dyan banda sa may Visayas na naghulog ng unidentified equipment, ay patuloy ding naghihintay ang AFP ng ulat mula sa Philippine Air Force. Samantala, kanina nagpaliwanag din, Monica, no, ang AFP kung bakit hindi sila nagpadala kaagad ng barko ng Philippine Navy doon sa lugar kung saan sinasabing nakita itong barkong Shinku, itong research vessel ng China. Ang paliwanag ng AFP, Monica, ito kasing research vessel dahil civilian ito, hindi nila pwedeng magpadala ng barko ng Navy, which is ng Armed Forces of the Philippines, kaya ang kanilang pinadala o humingi sila ng tulong sa Philippine Coast Guard, which is civilian naman in nature. Dahil ang sinabi nga ng AFP, kapag nagpadala sila doon ng barko ng Navy, ibig sabihin lang nito ay magkakaroon na ng giyera. So ang ginawa ng AFP, nakipag-coordinate sa PCG upang tingnan. Pero ang nabanggit nga ng Navy noong nakaraang araw, Monica, gusto nilang puntahan yung lugar kung saan namataan itong Shinku. Subalit nagkaroon daw ng medyo hindi maganda ang panahon, no, pagpunta nila doon, kaya napilitang bumalik ang barko ng PCG. Yan man ang ating update. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Zambales. Kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling busisiin ang minimum wages sa bansa, na nawagan ngayon ng ilang senador na ikonsidera na ng Pangulo ang panukalang aumento sa sahod na 100 piso. Ito ang balita ni Harleen Delgado. We welcome this move by the President Bongbong Marcos, to ensure that the salaries of our workers will be able to sustain their daily living. Suportado ng ilang mamabatas ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wage and Productivity Boards na pag-aralan ang minimum wage rate sa kani-kanilang rehiyon. Para kay Senator Juan Edgardo Sani Angara, napapanahon ang kautusan ng Pangulo bilang matagal nang iniinda ng mga manggagawang Pilipino ang mababang pasahod. Umaasa ang mamabatas na sasamahan ito ng pangmatagalong suporta sa mga magsasaka at food industry para bumaba ang presyo ng mga bilihin at hindi na palagi mag-aangkat ng pagkain ng Pilipino.
Pilipinas. Para naman kay Senator Jinggoy Estrada, Chairman ng Senate Committee on Labor, nangangahulugan anya ito na posible ang tumaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Malaking kaluwagan din anya ito sa mga Pilipino sa oras na may sa batas ang panukalang dagdagan ng 100 piso ang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay nito, nanawagan si Senate President Juan Miguel Big Zubiri sa punong ehekutibo na ikonsidera na ang 100 peso minimum wage increase bill na ipinasa ng Senado noong Pebrero na isang hakbang anya para magkaroon ng nakabubuhay na sweldo ang mga Pilipinong manggagawa. Mas mainam na rin anya na sertipikahan na ito bilang urgent dahil sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kung sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang tatanungin, maganda naman na mapag-aralan muli ang regional minimum wage rates, pero mas mabuti pa rin anya na isabatas ang pagtatakda ng minimum wage sa buong bansa. Punto ng senador, kung kinakailangan pang humiling ng Pangulo para muling busisiin ang wage rates, pagpapakita umano ito na hindi gumagana ang sistema at out of touch ang regional wage boards. Giit ng mambabatas, marami nang naghihirap na mga empleyado dahil sa hindi makatarungan na sahod. Umaasa rin sa Senator Francis Cheese Escudero na isa-certify na ng Pangulo bilang urgent ang 100 peso legislated minimum wage bill para anya maaprubahan na rin ng Kamara ang kaparehong panukala. Sa ngayon, dinidinig pa sa committee level sa Kamara ang mga panukalang batas na may kinalaman sa minimum wage hike at kapag tuluyan itong maging ganap na batas, naniniwalang ilang senador na ito na umano ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng Pangulo sa mga manggagawang Pilipino. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkukulang na ang supply ng tubig sa Baguio City dahil sa epekto ng tagtuyot. May mga ulat na rin na may mga water delivery services na nagtaas ng singil sa kanilang mga customer. Ito ang balita ni Grace Doctolero. May nalaman kami isang kumpanya, water delivery company, na nagtaas ng presyo. Talagang isasarukuhan. Nagbabala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga water delivery services na huwag itaas ang kanilang singil. Ayon kay Magalong, hindi ito ang panahon para manamantala ang mga water delivery services sa mga tao. Huwag magtataas ng presyo. Ang presyo ng drum dapat nandun sa 40 to 45 pesos. At nandun lang sa range na yun. Kaya sinasabihan niya namin yung may mga report na pinaas na raw na 100 pesos. Pero nung dinerify naman namin, tinanong naman namin yung mga ibang mga complainants, anong pangalan ng water delivery services, hindi naman nila mapanggit sa amin. Ang ilang mga karinderya o kainan sa Baguio, problemado sa water shortage sa Baguio City. Ang gagawin mo lang talaga is punuin mo yung tangke. Ang hirap na kasi even may tangke ka na 10 drums, kung talagang super busy, wala kang magagawa. Mag-shortage ka. Maging ang water station na ito ni Mang Arthur. Dati raw hindi sila nawawala ng supply ng tubig, pero dahil sa water shortage, hindi sila ngayon makapag-deliver. Magkakarga sana sila ng tubig para sa mga nagpapadeliver sa kanila ng tubig per gallon sa Baguio at La Trinidad, pero walang tubig pagbukas niya ng gripo. Dati, 24 hours ang tubig namin dito eh. Pero nitong nakaraan, wala. Hanggang quarter to 8 ng gabi, nawawala na. Tapos nagre-resume mga 5. Ay malaking epekto yun na kasi pagka imbis na mag-overtime ka, wala na. Talagang cut off na talaga yung phone. Kaya pag umaga, kailangan mabilisan na kuhan ulit. Paghugas, pagkarga. Plano sana ni Arthur na taasan ang presyo ng tubig, subalit hindi naman raw ito magawa. Sana, kasi wala nagre-reklamo yung mga boys eh. Yung sahod nila, kailangan taasan daw eh. Hindi mo naman mataas-taasan pagka hindi ka magtataas ng presyo ng tubig. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang kanilang tuloy-tuloy na monitoring sa mga water delivery services at ang hiniling ang pangunawa ng mga residente sa kakulangan ng tubig sa lungsod. Pinag-aaralan na nila ang mga alternatibong pagkukulan ng tubig at mayroon na silang mga drilling operation sa iba't ibang site gaya sa Slaughterhouse, Camp 7, Montinola, Santo Tomas at Tuba. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagyang bumaba ang ani ng mga magsasaka dahil sa
epekto ng tagtuyot ayon sa isang grupo ng mga magsasaka. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ito yung latest datos sa first 3 months this year, bumaba ang anin by 2% kumpara sa same period last year. Patapos na ngayon ang anihan ng palay ng mga magsasaka sa bansa. Ayon sa chairman ng Federation of Pre-Farmers na si Leonardo Montemayor, nabawasan anya ang ani at kita ng mga magsasaka dahil sa matinding init na dulot ng El Niño phenomenon. Bahagyaan niyang bumaba ang produksyon ng palay dulot ng kakulangan ng supply ng tubig sa mga irigasyon, pagkatuyo o pagkabitak-bitak na lupa. In general, hindi magandang epekto ng init sa harvest natin. Kasi nga, either kinulang ng tubig o nawala ng tubig, at dahil din sa init, yung kombinasyon ng dalawang yun, magpapababa talaga ng anin yan Ilan naman sa mga lugar na pangunahing apektado sa mababang produksyon ng ani ay ang kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kabilang dito ang Zambales, Palawan, Zamboanga Peninsula, kasama na rin ang Visayas at Mindanao. Karamihan sa kanila, swerte na kung umani ng 80 hanggang 100 sako sa 1 hektaryang sakahan. Samantala, ang mga magsasaka naman sa Bulacan at Pampanga, kahit El Niño, hindi naman apektado ang kanilang ani. Kagaya na lang ng 78 anyos na si Mang Angelito ng Barangay Balukok, Apalit, Pampanga. Dahil may sapat na supply ng tubig na nakukuha sa patubig mula sa National Irrigation Administration o NIA, ay nagawa niyang umani sa 1 hektaryang sakahan ng hanggang 120 kaban. Maganda ang naging porsyento ng ani. Tsaka yung presyo ng palay ngayon mas mahal kasi 23.50 ang per kilo. Sariwa. Dito sa amin maayos pa ang tubig sa irrigation. Gawa nung nakaani na kami, malakas pang nagiging tubig ng irrigation. Mas maganda recover ng bigas. Gawa nung hindi na pipilantik ng ulan. Samantala, malaking tulong naman sa mga magsasaka ngayon ang paggamit ng harvest machine. Sa ganitong paraan, walang palay na natatapon o nasasayang sa kanilang mga inaani. Umaasa naman ang mga magsasaka na tutulungan sila ng NIA para magkaroon ng maayos na supply ng tubig ang mga magsasaka na nalugi sa kanilang kita. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanyayahan ng lahat ng Filipino fans si Miss Universe 2023 Shanice Palacios sa gaganaping welcome motorcade sa Linggo, May 5. Nasa Pilipinas ngayon ang reigning Miss Universe para sa kanyang ongoing Asia Tour. Sa mga larawang ibinahagi ng Manila International Airport Authority, makikita ang very pretty at very stunning na arrival ni Shanice kahapon. Isasagawa ang welcome motorcade sa Linggo, alas 5 ng hapon sa SM MOA Complex. Mananatili naman sa bansa ang reigning Miss Universe hanggang sa May 6. Si Shanice Palacios ang kauna-unahang Miss Nicaraguan na kinoronahan bilang Miss Universe. Dagdag kaalaman po, alam nyo ba hindi lang mga taong nahihirapan sa sobrang init ng panahon ngayon, pati mga alaga nating hayop ay delikado rin dahil sa sobrang init. At hindi po gaya ng tao na maraming sweat glands, ang mga aso at pusa ay may ibang paraan upang ma-regulate po ang kanilang temperatura. Kaya kapag naiinitan, madalas nating makita yung mga alaga natin na nakalawit ng dila. Isa po yung paraan upang sila ay malamigan. At isa sa binabantayan natin ay ang ma-heat stroke ang mga alaga nating aso at pusa. Kung hindi maagapan, abay maari po itong humantong sa kamatayan. Narito ang mga dapat po nating bantayan ng mga senyales. Ang una ay sobrang hingal ng ating mga alaga. Minsan, abay mas maingay na hingal at garalgal na ang maririnig natin.
Isa pa, hindi pumapakali, naghahanap ng masisilungan o kaya ng tubig. Meron pang pamumula ng mga gilagid at ng mga dila. Isa pa, mabilis sa pagtibok ng puso at pagsusuka. At meron pang nawawalan po ng malay o hinihimatay. Kung makita natin itong senyales na ito sa ating mga alaga, dalhin agad sa malamig na lugar ang alaga natin o kaya gumamit po ng electric fan. Huwag agad puwersahin na painumin ng tubig. Pwede ho paunti-unti lang. Isa pang paraan, paglulubog sa tubig ay epektibo daw po para sa mga bata at malulusog na aso. At pwede rin punasan sila ng basang-basahan na may tubig upang mag-evaporate po ang init sa kanilang katawan. At kung mas lumala pa, dalhin na po agad sa pinakamalapit na veterinarian. Sana po ay maingatan natin ang ating mga alagang mga hayop. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Bago tayo magbasa ng mga komentaryo, isa po muna ang public service announcement. Nanawagan ngayon ng Pasig Local Government sa pamilya o kamag-anak ng 79 anyos na si Lolo Alberto Acosta Honrada. Si Lolo Arbeto ay dinala sa Pasig City Children's Hospital ng isang barangay official ng Canyogan noong April 16. Ayon kay Lolo, may kamag-anak siya sa Canyogan. Subalit nang makipag-ugnayan ang pamunuan ng ospital sa address na ibinigay ng matanda, sinabi ng mga residente na hindi na doon nakatira ang mga ito. May kamag-anak pa umano ang pasyente sa Bulacan at Cavite. Subalit hindi nito alam ang kanilang address. Para sa mga kapamilya o kamag-anak ni Lolo Alberto Honrada, makipag-ugnayan lamang sa Medical Social Service Section ng Pasig City Children's Hospital o tumawag sa mga numerong 8643-2222 Local 110 o 0951-727-3648. Narito naman ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Ukol dito sa traffic situation. Dapat kasi may oras ang mga bus dyan, tapos may bus stop talaga. Kagaya dito sa Taiwan, may mga oras lang. Ayan. Tsaka yung trapiko dito sa bandang, dyan sa may bandang North, EDSA. EDSA, dahil dyan sa may ginagawang MRT 7 station. Correct. Yung sinara yung isang bahagi ng North Avenue, dyan. Dahil medyo nagsisikip yung trapiko dyan sa area na yan. Oo, at saka sa may Kamuning ngayon. Kamuning, dahil may ginagawa naman dyan. Ginagawa. Kaya yung mga pupunta bandang norte, medyo magbaon po tayo na pasensya. Dahil bukas ba yung babawalan na rin yung mga... Oo, yung mga motorcycle rider, dapat alam natin yung mga rerouting natin kung saan tayo dapat na dumaan. Medyo iwasan natin yan para hindi tayo maabala dun sa ating mga pupuntahan. Oo, tsaka pasensya talaga kaila. Lalo ngayon, mainit ang panahon, wag na pong sabayan ng init ng ulo. Tama. Sa issue naman po ng West Philippine Sea, sabi ni It's Me Folene, dapat di na hinahayaan na may masirang barko pa ng paulit-ulit. Esang po. Anong ibig sabihin ng esang po? Hindi ko isang po. Isang po. Pero naiintindihan naman natin gusto niya sabihin na sana di na maulit yung mga water cannon incidents o sino mang masaktan pa at masira ang mga gamit. Yan yung bagay na hindi pa natin alam kung mauulit pa yan o hindi na. Ukol pa rin sa West Philippine Sea kay Alfonso, makailang dapat nang nagpadala pa rin ng Coast Guard for assurance natin kasi cable laying vessel yon. Kailangan pa rin imbestigahan ng gobyerno natin, sir o ma'am. Ano ba ibig sabihin? Laying vessel, kaya imbestigahan ng gobyerno. Pero alam niyo kasi sensitibo yung issue dyan sa West Philippines. Hindi tayo basta-basta
uma-action dyan. Siguro yung sinasabi niya, yung Shenku nga, na biglang nawala kasi sa radar natin, hindi natin malaman. Parang pinatay yung AIS, I forgot, pero something to do sa signal yata yan. No? Yung research vessel ng China. Oo, yung research vessel. Hindi kasi malaman kung bakit pinatay ba, namatay ba, hindi natin malaman. O kung sinadya. Oo, tsaka hindi kasi sila nag-respond no? Sinubukan silang, di ba ganun kasi yon kapag may pumasok sa teritoryo sa exclusive economic zone ng Pilipinas, kailangan may raradyohan niya ng ating mga otoridad. Ano ba yung sadya? Bakit ka nandito? Napunta dito? At re-responde ka dapat. Re-responde ka. Dahil yun yung parang protocol yan sa pasintabi ko baga, di ba? Papasok ka sa teritoryo ng ibang tao. Parang tayo, di ba? Pagpapasok tayo sa bahay, tao po, di ba? Parang ganun lang yan. Kaya lang yun nga, medyo, walang ganun. Yung sa protocol, hindi nasunod. So siguro yun yung sinasabi niya. Na dapat imbestigahan mo. Di naman nakapagtataka dahil hindi naman isang beses na hindi nangyari. Hindi naman to isolated case. Hindi na bago sa atin yan yung mga medyo hindi na tayo pinapansin dyan sa ginagawa natin. Pero hintay natin kung ano yung mga susunod na action ng gobyerno dyan sa ginagawa sa atin na yan. At salamat at shoutout kina Rowena Pasis, Florida, Bibiano V. Rosel, Labores Salabante. Gayon din po kay Gruta A. Elmer, Ernesto Obonan at Goho Hogo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Narito ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa Aklat ng Awit 119:172 na nagsasabi, awitin ng aking dila ang iyong salita sapagkat lahat ng mga utos mo ay katwiran. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang ating pinahahalagahan. Magandang gabi.